Alden Richards, ipinaliwanag kung bakit lowest year niya ang 2024. Sa isang taos-pusong panayam na ipinalabas sa programang 24 na oras ng GMA. Ibinahagi ng kilalang aktor na si Alden Richards ang matinding emosyon at personal na pagsubok na pinagdaanan niya noong taong 2024. Sa panayam ni Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Inamin ni Alden na ang nakaraang taon ang itinuturing niyang pinakamabigat at pinakamasakit sa buong buhay niya. Aniya, naramdaman niya na tila siya ay nasa pinakailalim na bahagi ng kanyang emosyonal na estado. I think last year was my lowest year. Rock bottom. It took me 6 months to get over that, pagbabahagi ni Alden. That was, hindi naman siya clinically diagnosed, but that was depression at its finest. That was depression. Ibinahagi rin ni Alden na ang kanyang pinagdaanan ay hindi lamang basta pagod sa trabaho kundi emosyonal at mental na pagkaubos. Isa sa mga dahilan nito ay ang kanyang ugali ng laging inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili. Habang patuloy siyang nagbibigay at tumutulong sa iba. Unti-unti niyang hindi namamalayang nauubos na pala siya. Inuuna ko muna lahat ng tao bago sarili ko. But last year, I think that was my breaking point. Kasi minsan di ba tayo? We always go out of our way to help other people. Tulong, tulong, tulong. Bigay, bigay, bigay. Ang nangyari sa akin, paglingon ko doon sa timba ko, wala na palang natira sa akin. And then that broke me to 1,000,000 pieces. Emosyonal niyang pahayag. Ipinunto rin ni Alden na sa kultura ng pagtulong, minsan ay nakakalimutan ng mga tao na sila rin ay nangangailangan ng kalinga. Hindi masama ang magmahal at tumulong sa kapwa, ngunit kapag nalimutan mo ng alagaan ang sarili mo, doon nagsisimula ang pagkasira. Ang pagtulong ay mahalaga, pero kailangan din natin ng balanse. Hindi pwedeng bigay tayo ng bigay na wala na tayong iniiwan para sa sarili natin, dagdag pa niya. Noong panahon na yun, para akong isang balon na tuyo na. Pero kahit tuyo, may kumukuha pa rin. At hindi ko alam kung paano ko iyon hinarap araw-araw. Sa kabila ng madilim na panahong iyon, nagawa ni Alden na bumangon at unti-unting ayusin ang kanyang sarili. Ayon sa aktor, mahalagang may mga taong handang makinig at sumuporta sa mga panahong ganito. Sa tulong ng kanyang pamilya, malalapit na kaibigan, at ilang taong tunay na nagmamalasakit. Natutunan niyang ibalik ang pagmamahal sa sarili. Ngayon, mas pinipili ko ng pakinggan ang sarili ko. Nag-aaral na akong humindi. Natututo na akong i-prioritize kung ano ang makakabuti para sa akin, ani Alden. At alam ko, marami pa akong kailangang matutunan. Pero ngayong nasa mas maayos na estado na ako. Gusto kong i-share ito para sa iba, na hindi sila nag-iisa kung nakakaramdam sila ng ganito. Ang revelasyon ni Alden Richards ay nagsilbing paalala sa maraming Pilipino, na kahit ang mga iniidolo at iniisip nating malalakas ay may pinagdaraanan din. Isang patunay na ang mental health ay isang mahalagang usapin na hindi dapat ikahiya o balewalain. Sa dulo ng panayam, iniwan ni Alden ang isang mensahe, lagi nating tandaan na hindi tayo superhuman. May hangganan din tayo, at okay lang na huminto, okay lang na umiyak, okay lang na umamin na nahihirapan tayo. Kasi doon nagsisimula ang tunay na lakas.